Yan ang ano ko sa buhay ko, i-enjoy ko yung buhay ko guys. Pagka nag-retire ako, yun ang gusto ko. Ayokong gumaya sa iba na parang, alam mo kasi yung, totoo naman sinasabi nila, pag matanda ka na, ikikip mo pa ba yung pera mo, ipunin mo pa ba yung, matanda ka na guys, enjoy mo na. Kung may pera kang marami guys ngayon, enjoy mo na lang yung life mo. Go travel, tapos spend mo yung time mo sa family mo na, wag natin kakalimutan sarili natin, mahalin natin. Yun lang iniiwan ko sa inyo. Mahalin natin ang sarili natin, lalo na pag tumatanda na tayo. Spend natin yung ano, yung pinaghirapan natin. Buhos natin sa sarili natin. Ako yun ang goal ko guys. Pag nag-retire ako, kasama ko husband ko, magta-travel kami. Yun ang goal ko, yun yung pinaka-goal ko. Kaya magtatrabaho ako ngayon, maghihirap ako magtrabaho. Magtatrabaho, mag-iipon ako para sa amin ng asawa ko. Enjoy namin yung buhay namin, nakasama ko yung partner ko. Ito yung ano, yung binili sa akin ng husband ko na shoes para sa work ko, yung hindi ka madudulas kasi yun yung required dun sa hotel. Kahit saan naman hotel yun ang required na shoes. Tapos may binigay nga sila sa akin nung nag-fill up ako, tapos may binigay sila para dun sa clinic na pinagtaken ko ng drug test tsaka ng TB test. May binigay silang kasama din no na papel na parang ano meron discount ka, 30% yata discount noon. I-order mo pa siya guys. Kung mag-order ako, hindi ko alam kung kailan darating. Next week magwo-work na tayo guys. So white ang pinili ko. Ang presyo nito guys is 100. I think yung ano niya, yung original na price is 120. Ganon. Pero naka-sale siya. Nakuha lang namin ng $70 guys. Ito. Nike siya guys. Maganda. Kahapon nilakad ko na siya kasi pinaganda niya guys. Ito, may cushion siya oh. Kasi yung problema ko nga diba yung sa ankle ko, sumasakit. So yan. Tapos maano siya, malambot. Yun ang gusto ko. Yan. Ito na, may shoes na tayo guys. Ready na ako sa work ko. Sobrang saya ko guys dahil magwo-work na ako. Dahil sa magwo-work na tayo, sobrang happy. Yan, may araw-araw na guys. Tapos alam nyo guys, ito. Alam nyo kung ano to guys? Ito, para sa paa ko to, in-order ng asawa ko. Yung ano, para sa cold compress siya. Wow. Para sa aking feet. Diba? Sobrang asawa ko guys. Sobrang ano yan sa akin, yung support niya sa akin sa pagtatrabaho. Kasi syempre, alam ko naman yun na gusto din ng asawa ko na makapagtrabaho kasi talaga guys, hindi man aminin ng husband ko, alam ko yun kasi sobrang gastos namin sa Pilipinas. Yun, alam ko na yung husband ko, sobrang saya niya guys. Sobrang din saya niya, hindi lang niya pero sinasabi niya, mag-work ka na, hindi na tayo magkikita. Kasi actually guys, ganun before, nung nag-work ako, nagkikita na lang kami niyan sa gabi. Kasi pang pang gabi din yung ng trabaho ng asawa ko. Nag-start siya ng 12 hanggang umuwi siya dito mga 8 o'clock na ng gabi. So ako, ang trabaho naman usually kasi pag hotel, pag bago ka, 8 to 4. 8 to 4 yan. Tapos pag medyo ka na, medyo nakaano ka na sa provision mo. Nag-iiba na, dadaanan mo yung panggabi, yung 2 to 10, yung mga ganong oras. Yun. Kaya sobrang happy kami mag-asawa kasi mag-work na ako. At least may katuwang na yung asawa ko sa gastusin. Kasi talagang namin ang arrangement namin ng asawa ko dito sa Hawaii siya. Siya yung gastos. Wala akong gastos dito guys. Imagine. Wala akong ginagastos dito guys. Sarili ko, sahod ko sarili ko. Sa akin lang yun. Pag nagtatrabaho ako, even before, my phone bill, asawa ko nagbabayad lahat. Dito yung mortgage namin, yung mortgage na sinasabi guys, yung binabayaran namin dito monthly, dito sa namin, sa condo namin, husband ko lahat. Nag-down dito lahat, husband ko. Yung dinown niya dito, napakalaki guys. Yung dinown ng husband ko dito. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Ganun ka asawa ko, kaya siguro maganda na rin na hindi kami joint account. Bakit? Kamo? Ako magastos ako asawa ko ganito sa pera.
maano ang asawa ko, hindi maluho ang asawa ko guys. Yung katulad na ibang mga Pilipino na nakikita ko na bili ng ganito, bili ng ganyan. Ang asawa ko, ginaganyan niya yung pera. Pagkakailangan, bibitaw siya. Yun naman ang gusto ko sa asawa ko. Pagkakailangan, bibitaw yan, katulad sa bahay namin sa Pilipinas. Yung sasakyan namin guys, siya bumili noon. Cash yun, binayaran niya yun. Imagine. Nasa 2 yun, 2M yun. Kung tutuusin, nasa 2M yun guys. Ang nano ko lang dun, down payment lang. Nag-down lang ako dun sa sasakyan kasi kailangan ng down payment kasi that time wala kaming, nung kinuha namin sa sasakyan, wala kaming ganung amount na dala. Wala kaming ganung halaga na dala kasi namimili pa lang kami nung sasakyan na kung anong kukunin namin. Nag-decide kami. Sinabi sa amin, kailangan para makuha mo yung unit, mag-down ka na. So, nag-down kami. Yung dinown ko na yun, I think nasa 200,000 pesos yung dinown ko. It's parang $4,000 dito. Yun, tapos, nung nag-down kami dun, ang usapan namin ng husband ko, share kami sa bayad sa sakyan, sa lahat, share kami. Pero imagine guys, nung pumunta na kami sa bangko na nag-asta ako ng cheque, na kami, bumili kami ng cheque para ilaman dun yung kasi mahirap kasi magdala ng cash. So nagbubili kami ng cheque. Yun guys, siya lang lahat yun. Siya lang naggastos nun. Nung pagdating namin, siya na lang daw magbabayad. Diba? Sobrang thankful ako. Kaya parehas kaming masaya kasi may work na ako, kasi magtutulong ako ng husband ko. Yun, yung share ko sa inyo. Masaya ako nung Friday, nung tinawagan ako sa HR, hindi ko ma-imagine yung yung mukha ko sa sobrang saya. Tumatalon pa ako. Samantalang yung iba, ayaw magtrabaho, nakakainis. Kaya nainis ako dun sa mga taong batugan, yung mga tamad. Hindi ko yun. Hate ko yun, yung mga ganun tao na batugan. Hindi ko gusto kasi dito sa US makikita mo matatanda na yung mga tao nagwo-work pa din. Imagine 70 years old, wow, nagwo-work pa din sa sa hotel. Yung mga nakasama ko noon guys, hindi ko nga ma-imagine, sabi ko, paano pa niya nakakaya mag-bedding? Pagbe-bed pa lang hirap na guys. Kaya minsan makikita mo din yung trabaho nila hindi na ganun din So, pero bilib ako sa kanila. Super saludo ko sa mga kasama ko noon sa work, sa lahat ng mga nagwo-work sa hotel. Sobrang saludo ko kasi ramdam ko yung hirap ng trabaho dahil pinagdaanan ko guys. Yan ang ko sa buhay ko, i-enjoy ko yung buhay ko guys. Pagka nag-retire ako, yun ang gusto ko. Ayaw kong gumaya sa iba na parang, alam mo kasi yung totoo naman sinasabi nila, pag matanda ka na, ikikip mo pa ba yung pera mo, ipunin mo pa ba yung matanda ka na guys, enjoy mo na. Kung may pera kang marami guys ngayon, enjoy mo na lang yung life mo. Go travel, tapos spend mo yung time mo sa family mo na hindi naman ganun na nag-stay ka lang sa bahay na Hindi ko inaano guys yung iba na ganun ang ginagawa. But alam mo sa atin, sa buhay natin, hindi natin kasi alam kung kailan tayo mawawala. Hindi natin hawak ang buhay natin guys. Kasi nakakaano lang din ako sa ibang naka-coworkers ko na hindi mo maisip na ganun ang nangyari sa kanya, na wala siya ng ganun. Hindi mo iniisip na kasi mas bata pa siya, pero mas nauna siya sang nawala sa iyo. Talagang isipin mo na lang ngayon, hindi ganun kadali hindi ganun na makokontrol mo yung buhay mo na mag-stay ka pa dito. Hindi mo kontrolado ang buhay mo guys. Anytime pwede sa'yo kunin yun, pwede kang mawala. Kaya advice ko lang sa inyo, maiiwan ko lang advice sa inyo guys, lalo na yung mga nagwo-work ng hard na nandito sa US. Guys, try nyo spend yung pinaghirapan nyo sa sarili ninyo guys. Okay lang ka din sa family mo. It's okay, but mas magandang strict mo din yung sarili mo, lalo na nung na alam mo sa sarili mo na naghirap ka. I-spend mo yung pinaghirapan mo sa sarili mo. Or kung may husband ka, sama mo husband mo. Mas masaya kung kasama mo pa yung partner mo. Kasi natapos ka na sa mga anak mo. So, bigay mo na sa kanila na yun eh. Kasi nabigay mo na sa kanila yung part mo. Bigay mo na yung goal nila sa kanila, kung ano yung gusto nila sa buhay nila sa kanila na yung gabay na lang tayo, guys, mga magulang. Pero, wag natin kakalimutan sarili natin, mahalin natin. Yun lang iiwan ko sa inyo. Mahalin natin ang sarili natin, lalo na pag tumatanda na tayo. Spend natin yung
yung pinaghirapan natin, buhos natin sa sarili natin, kasi kung lalo na kung matanda ka na, hindi mo kailangan ikip mo yung pera mo, kasi kung ikikip mo yung pera mo, wala, hindi mo i-enjoy. Wala, parang ganun lang yung buhay mo sa mundo. Bigyan mo ng kahulugan ng buhay mo, guys. Mag-travel ka, lalo na kung nasa US ka, my gosh, guys, maraming opportunity, marami kang pwedeng punta, lalo na kung US citizen ka, guys. It's a grabing advantage yan pag may passport ka na, US passport ka, guys. You can go anywhere. Kung saan mo gustong pumuntang bansa, pwede kang pumunta, guys. Kung may passport ka, kaya ako, happy ako kasi, yun nga, US citizen tayo, guys, may passport tayo ng pinagmamalaki ko yun kasi pinaghirapan ko din yun, guys, yung pagkuha ko ng US citizen ko, guys. Sobrang proud ako sa sarili ko. Siyempre, sino pa ba magiging proud sa'yo, di ba? Ikaw lang. Maging proud ka sa sarili mo, sa pagtatrabaho mo. Ako, sa akin, siguro tayong mga nagtatrabaho ng mga lola na nagtrabaho ng matagal, lalo na mahirap pa trabaho, deserve natin na maging happy. After na makatapos tayo sa pagtatrabaho, makatulong tayo sa pamilya natin. Deserve natin, try naman natin na enjoy natin yung buhay natin dito sa mundo, kasi hindi, yun nga, sinasabi ko pa ulit-ulit, hindi mo alam kung hanggang kailan ka na lang dito sa mundo. So, mas maganda na mag-enjoy na lang kayong mag-asawa, yung partner mo, enjoy mo yung buhay mo. Ako, yun ang goal ko, guys. Pag nag-retire ako, kasama ko husband ko, magta-travel kami. Yun ang goal ko, yun yung pinaka-goal ko. Kaya magtatrabaho ako ngayon, maghihirap ako magtrabaho. Magtatrabaho, mag-iipon ako para sa amin ng asawa ko. Enjoy namin yung buhay namin, nakasama ko yung partner ko. Yun ang ko, kasi siyempre naghirap tayo sa trabaho natin, lalo na ako. Sa dami ng naranasan ko sa trabaho, tayo, injured tayo, syempre. It's time, pagka dumating yung time na yun, na mag-retire tayo, guys. Mahalin natin yung sarili natin, pasayahin natin sarili natin, dahil deserve natin yun, na sumaya tayo. Yun lang, guys. Thank you, guys, for watching, and then don't forget to like and share, guys, para sa mga dating na mga videos ko pa na mga ma-upload, mapanood nyo, guys. Please support my Facebook, may meta na Facebook yung tawag doon, na meron din ako doon na yung Angel din yun. Naka-ano din yun, din sa ko YouTube channel ko, guys. Follow nyo ako doon, hanapin nyo lang yun para mapanood yung ibang mga ina-upload ko doon sa Reels, yung mga dito ko pag naglalakad ako, yung may mga show dito sa Waikiki, yun yung mga pinakita ko sa inyo sa gabi pag naglalakad ako, yun, guys. Okay, bye bye, guys. Thank you for watching. God bless you, guys. Bye.